Hindi maikakaila na minsan, ang katahimikan ng isang tao ay may mas malalim na ugat kaysa sa iniisip ng nakakarami. Sa pagitan ng pag-iingay ng tambutso ng mga sasakyan, sigawan ng mga nagmamadaling pasahero at ingay ng lungsod, may isang jeepney driver na tila kakaiba. Tahimik, may ngiti sa labi at may dasal sa puso. Siya si Gregorio o Manggorio Almeda. 58 taong gulang, payat, moreno, may makakapal na salamin at puting buhok na tila nagsusumamo ng pahinga sa bawat araw na lumilipas. Pero hindi siya palakwento. Sa halip, mas pinipili niyang makinig. At sa pagitan ng kanyang pagmamaneho, makikita ang Biblia na nakapatong sa dashboard at isang rosaryo na nakasabit sa rearview mirror. Hindi lamang ito palamuti. Ito'y simbolo ng kanyang pananampalataya at paalala ng isang nakaraan na hindi niya kailanman malilimutan. Bago siya naging jeepney driver, si Manggorio ay isang iginagalang na guro sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Isa siya sa mga itinuturing na guro ng bayan. Hindi lamang nagtuturo ng akademikong kaalaman, kundi nagbibigay rin ng malasakit sa mga batang nangangailangan. Ang edukasyon ng tanging kayamanang hindi mananakaw. Madalas niyang banggitin sa kanyang mga estudyante noon. Ngunit isang pangyayaring lubusang nagbago sa kanyang landas. Isang trahedyang hindi niya inaakalang darating. Isang gabing umuulan, habang papauwi ang kanyang asawang si Alona, isang nurse mula sa night shift sa ospital, na aksidente ito. Isang truck na nawalan ng preno ang bumangga sa sinasakyang tricycle ni Alona. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit dahil sa matinding pinsala, isinugit ito sa ICU. 3 araw na walang tulog si Manggorio noon. Wala siyang ibang ginawa kundi magdasal habang hawak ang malamig na kamay ni Alona sa tabi ng kama nito. Sa bawat segundo, umaasa siyang babangon pa ito at tatawagin ang pangalan niyang puno ng lambing. Ngunit sa ikatlong gabi, habang nakayuko siya sa panalangin, bumaba na ang linya sa monitor. Wala na si Alona. Hindi lamang puso niya ang nadurog. Naiwan din sa kanya ang halos 600,000 na utang sa ospital, mga bayarin para sa ICU, gamot at emergency operation na hindi na nagawa. Mang Greg, naiintindihan po naming wala kayong kakayahang bayaran ng buo, pero kailangan po naming isingil. Mahina ngunit mariing sabi ng isang staff ng ospital habang inaabot sa kanya ang papel. Kahit wala na siyang trabaho, kahit wala siyang kakampi, hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo. Gagawin ko ng paraan, sagot niya. Hindi ako lalayo sa responsibilidad. Basta po hayaan niyong makalakad ako ngayon. Babalikan ko ito. Dahil na rin sa depresyon at matinding lungkot, kusa siyang nag-resign bilang guro. Wala na akong lakas magturo. Wala na ang inspirasyon ko. Ang paliwanag niya sa prinsipal na si Ma'am Leticia, sabay luha. Nagbenta siya ng mga natitira nilang ari-arian, ilang appliances, libro, ang lumang gitara ni Alona at ang mga naipong medalya at sertipiko ng kanyang serbisyo sa edukasyon. Ang tanging hindi niya naibenta ay ang lumang jeep ng kanyang bayaw na iniwan sa kanila noon. At yun ang naging sagot sa kanyang panibagong simula. Sa tulong ng kapitbahay na si Kanonoy, inayos niya ang lumang jeep. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula siyang bumiyahe sa linya ng Cubao to Baclaran. Iba sa dati ang buhay. Mula sa pagiging respetadong guro, ngayon isa na siyang ordinaryong driver na sinisigawan, binabaliwala at madalas na binababa ng tingin ng ilan. Pero wala sa kanya iyon. Goryo, di ka ba nahihirapan sa biyahe? Magbubukas ka pa ng Biblia. Baka mabangga ka niyan. Sabi minsan ng kapwa driver na si Carding habang sabay silang nasa terminal. Hindi ito pampagaling lang, Carding. Paalala ito sa akin kung bakit ako lumalaban. Sagot ni Manggorio sabay tingin sa litrato ng kanyang anak na si Jimwell. Si Jimwell,
16 na taong gulang, ay may kondisyon sa bato. 3 beses sa isang linggo ay kailangan sumailalim sa dialysis. At bagamat makulit at tahimik ang bata, ito ang tanging dahilan kung bakit patuloy ang kanyang ama sa pagtitiis. Pa, okay lang ba talaga to? Holy Week na. Sabi ng pare wag daw magtrabaho. Minsan ay tanong ni Jemuel habang pinapainom ng gamot ang sarili. Anak, minsan ang tunay na sakripisyo ay yung hindi mo ginusto pero kailangan mong gawin. Magtitiis tayo ngayon, pero darating din ang panahon, makakalaya tayo sa lahat ng ito. Tahimik ang kanilang maliit na tahanan sa Quezon City. Isang apartment na gawa sa hollow blocks, may maliit na altar sa isang sulok at lumang TV na halos wala ng kulay. Pero punong-puno ito ng panalangin at pagmamahal. Araw-araw bago bumiyahe, yumuyuko si Mang Goryo sa altar at sinasambit ang parehong dasal. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Hindi niya alintana kung Holy Week man, araw ng Pasko o kahit bagyo. Basta't kaya ng katawan niya, lalarga siya. Hindi dahil gusto niyang kumita ng marami, kundi dahil ayaw niyang may araw na hindi niya mabigyan ng gamot o pagkain ng anak niya. Sa labas, isang simpleng driver si Mang Goryo. Ngunit sa mata ng langit, isa siyang bayani. Hindi dahil sa kanyang propesyon, kundi sa paninindigan niya para sa pananampalataya, responsibilidad at pag-ibig na hindi matitinag ng kahit anong unos. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa niya alam na sa darating na Holy Week, isang pasahero ang babago ng takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayaring hindi lamang magpapakilala sa kanya sa mundo, kundi magpapaalala kung paanong ang pananampalataya ay may kapangyarihang magpatawad at magpabago. Sa isang lungsod na kailanman ay hindi natutulog, may iilang kaluluwang pinipili pa ring manahimik at kumapit sa pananampalataya sa kabila ng ingay at gulo ng mundo. Isa na rito si Mang Goryo. Hindi lamang basta jeepney driver, siya rin ay isang taong may matibay na paniniwala, isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa anak, at isang lingkod ng Diyos sa paraang hindi karaniwang nakikita ng mata. Bago pa man sumikat ang araw, bago pa man gumising ang karamihan sa kanilang mga tahanan, gising na si Mang Goryo. 4:00 pa lamang ng umaga, nakasalampak na siya sa harap ng kanyang maliit na altar. May hawak na rosaryo, nakapikit at marahang sinasambit ang panalangin. Panginoon, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pakakayanin to. Pero hanggat may hininga, maglilingkod ako. Para kay Jemuel, para sa inyo. Pagkatapos ng dasal, dumiretso siya sa simbahan ng Santo Niño de Sagrada. Isang maliit ngunit tahimik na kapilya sa tabi ng palengke. Madalas ay siya ang unang dumarating. Doon siya naupo sa pinakaharap ng bangko, laging bitbit ang luma niyang Biblia na may mga pahinang dilaw at may mga guhit sa gilid. Hindi siya kailanman pumapalya. Kahit noong bumabagyo, kahit may lagnat siya, kahit kapos sa oras, hindi siya nagsisimula ng biyahe nang hindi dumaraan sa simbahan. Goryo, ikaw na naman ang nauna? Biro ng sakristan na si Boyet habang inaayos ang mga kandila. Ayoko lang magsimula ng araw na hindi nagpapasalamat. Sagot ni Mang Goryo sabay ngiti. Kahit hirap, mahalaga buhay pa rin. Paglabas niya ng simbahan, marahan siyang naglalakad papunta sa terminal kung saan nakapark ang kanyang jeep. Isang kulay berdeng sasakyang may pangalan sa harap, Jemuel's Hope. Sa dashboard, nakapatong ang kanyang Biblia at salamin. Nakasabit ang maliit na krusipiho at rosaryo. May sticker din sa gilid ng jeep. God is my co-pilot. Bilang driver, hindi siya ang tipong nagmamadali. Maingat siya sa pagpapatakbo. Kung may matandang tatawid, hihinto siya. Kung may batang may dalang bag, inaabot niya. Kung may buntis, pinapaupo niya agad. Minsan ay tinatanong siya ng isang pasahero,
isang lalaking mukhang manager. "Manong, hindi ba't masyado kang mabagal magmaneho? Baka kulang kita mo niyan." Ngumiti lang siya. Mas mahalaga pong makarating ng buo kaysa makarating ng mabilis pero wala na. Hindi niya iniinda kung linggo, Pasko o kahit araw ng pista. Kung may kailangang kitain para sa dialysis ni Jemuel, magtatrabaho siya. Ang ibang driver ay nagpapahinga tuwing linggo, pumupunta sa outing o tumatambay sa terminal. Si Mang Goryo, diretso pasada. "Ayos lang yan, Goryo. Magpahinga ka rin kahit minsan," payo ng kapwa driver na si Mang Tonyo, habang sila ay parehong nagpapalinis ng jeep. "Ba kasi pag nagpahinga ako, may araw na hindi makakain si Jemuel. O mas malala, may araw na di siya madialysis. Hindi pwedeng maputol yun, Tonyo. Buhay ng anak kong nakataya." Sa paningin ng mga pasahero, si Mang Goryo ay tila kakaibang driver. Hindi ito nagmumura kahit maipit sa trapiko. Hindi nagsisigaw kahit minsang hindi nagbayad ang pasahero. May mga pagkakataong may sumasakay na lasing, nagwala, nagsigaw, pero hindi siya kailanman pumalag. Tahimik lang siyang nagdasal habang hawak ang manibela. "Bakit hindi ka nagalit, Manong?" tanong ng estudyanteng si Clarice, minsang makasakay siya. "Anak, minsan mas epektibo ang dasal kaysa suntok. Kapag may galit na tao, kailangan mo lang salubungin ng kalma. Mas mahirap yun, pero mas makapangyarihan." Dahil dito, marami sa kanyang regular na pasahero ang napalapit sa kanya. Tinatawag nila siyang Tatay Goryo, lalo na ang mga senior citizens na araw-araw niyang sinasakay. Si Aling Nene, lola ng 4 na apo, palaging may dalang turon para sa kanya tuwing umaga. Si Benho, isang janitor sa ospital, lagi siyang binabati ng "God bless you, Tay" sa bawat pagbaba. May mga bata ring tuwang-tuwa tuwing sumasakay sa jeep niya dahil may mga verses na nakasulat sa likod ng upuan. "Pagod ka na? Lumapit sa kanya. Walang mabigat sa may pananampalataya. Sa dulo ng sakripisyo, may himala." Sa Holy Week, habang ang karamihan na nagpapahinga o lumalahok sa prosesyon, si Mang Goryo ay patuloy sa pamasada. Hindi dahil hindi niya alam ang kahalagahan ng mga araw na yun, kundi dahil sa mga araw ding yun ay kailangang ipadala ang bayad sa ospital para sa susunod na linggo ng dialysis ni Jemuel. May deadline, may panganib, pero higit sa lahat, may pangangailangan. "Panginoon," bulong niya minsang nasa stoplight, "patawad kung wala ako sa simbahan ngayong Huwebes Santo. Pero alam ko, nakikita niyo kung nasaan ang puso ko." Ang sakripisyo ni Mang Goryo ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Para sa kanya, ito ang kanyang panata. Isang banal na obligasyon na personal niyang inukit mula sa sugat ng nakaraan at pag-asang maibibigay ang magandang kinabukasan sa anak. Hindi ito tungkol sa kapalit, kundi sa layuning kahit isang buhay lang ang maisalba niya, sulit na ang bawat patak ng pawis. Kaya't kahit hindi siya kilala ng karamihan, kahit hindi siya tampok sa social media o balita, sa mata ng mga nakakakilala sa kanya, si Mang Goryo ay isang huwarang nilalang. Tahimik, palangiti, paladasal. At higit sa lahat, buhay na ehemplo ng pananampalatayang may gawa, hindi lang salita. Ang kanyang paglalakbay ay isang kwento ng sakripisyo na hindi isinisigaw, kundi isinasabuhay. At sa darating na Biyernes Santo, isang hindi inaasahang pagkakataon ang huhubog sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang pagkikita nila ng isang pasahero magdadala ng bagyo sa kanyang katahimikan, ngunit siya rin palang magiging dahilan ng panibagong liwanag. Miyerkules Santo. Mainit, matrapik, mabigat ang bawat segundo. Para bang pati ang oras ay tinatamad ng gumalaw. Sa buong Kamaynilaan, halos lahat ng daan ay halos hindi na gumagalaw. Mga sasakyang may mga nagmamaktol na pasahero,
Mga taong hindi makatingin sa langit dahil sa init na tila sinasadya ng araw ang bawat haplos nito sa balat. Sa kalsadang yun, dumaan ang berdeng jeep na may pangalang Jimwell's Hope. Maayos itong tumatakbo sa kabila ng trapiko. Tila may sariling ritmo sa kaguluhan ng lungsod. Sa loob nito, tahimik si Mang Goryo. Maingat sa preno, magalang sa pagtanggap ng bayad. Maaliwalas pa rin ang kanyang ngiti habang sa likuran ay marahang tumutugtog ang instrumentong bersyon ng Ama Namin. Pero sa kabilang panig ng daan, isang babae ang galit na sumakay. Bitbit ang laptop bag, suot ang corporate attire na basang-basa ng pawis. Ang kanyang makeup ay halos matanggal na sa sobrang init. Ito si Rica Sablan, 32 anyos, negosyante, marketing director ng isang kilalang startup company na may headquarters sa Ortigas. "Kuya, Cubao," sabi niya, sabay abot ng bayad kahit hindi pa nauupo. Halos ibato niya ang pera sa maliit na kahon sa tabi ng driver's seat. Umupo siya sa gitna, tinanggal ang high heels at nagsimulang magpahid ng tissue sa leeg. Sa loob ng ilang minuto, tahimik siya. Tinititigan lang ang labas. Pero ramdam ng lahat na punong-puno siya ng inis. Maya-maya, napansin niya ang mga bagay sa loob ng jeep. Ang Biblia sa dashboard, ang rosaryo sa salamin, at ang Christian instrumental na musika na marahang umaalingaw-ngaw. Napakunot noo siya. Napailing, napapuntong hininga. "Grabe naman to." Mahinang bulong niya, pero sapat na para marinig ng iba. "Lahat na lang ng jeep may sermon na, pati ba naman music?" Hindi kumibo si Mang Goryo. Patuloy lang siya sa pagmamaneho. Marahang tumutugtog sa background ang Lead Me Lord. Nakapikit ng bahagya ang mga mata niya sa tuwing tumitigil ang jeep. Para bang isinasabay sa paghinga ang bawat dasal. Muling umingay ang trapiko. Halos hindi na gumagalaw. At doon na tila napuno si Rica. "Kuya naman oh, ang bagal mo na nga magmaneho. Tapos ang ingay pa ng tugtog mo. Wala na bang ibang jeep na walang ganitong kadramahan?" Sambit ni Rica, mataas ang boses. Tumingin sandali si Mang Goryo sa rearview mirror. Bahagyang ngumiti. "Pasensya na po ma'am. Ito na po ang bilis na kaya ng trapiko. Tungkol po sa musika, kung gusto niya pong patayin ko." "Hindi mo gets? Banal ka pa pero nagpapasada ka ngayong Holy Week? Hipokrito ka rin pala. Ang iba nga nagsasakripisyo. Ikaw naglalakbay pa rin para sa kita." Nagulat ang ilang pasahero. Si Aling Nene na palaging sumasakay kay Mang Goryo tuwing Miyerkules ay bahagyang napatingin kay Rica. "Ma'am, hindi po sa panghihimasok. Pero hindi naman po siguro masama kung ang isang ama ay nagtatrabaho para sa anak niya." Mahina niyang sambit. "Eh di wow," sagot ni Rica. "Kayo nang mabait, kayo na ang mga banal." Tahimik si Mang Goryo. Hindi nagbago ang ekspresyon. Hindi siya umimik. Sa halip, dahan-dahang inabot niya ang rosaryo at idikit sa kanyang labi sandali bago muling hawakan ng manibela. "Pasensya na po muli ma'am," sabi niya. "Hindi ko po layuning makaabala o makasakit. Sa totoo lang, gusto ko lang po sanang makarating kayo ng ligtas." "Ligtas? Eh kung mamatay naman kami sa init o sa inis sa biyahe mong ito, anong silbi ng kabaitan mo?" Sarkastikong sambit ni Rica habang pinapahira ng pulbo ang leeg. Hindi pa rin umiimik si Mang Goryo. Sa halip, bahagyang nilakasan ng electric fan na nakabit sa gilid ng manibela at nilingon sandali ang likuran. "Kung gusto niyo po ma'am, maaari po kayong lumipat sa ibang jeep na mas komportable." Tahimik ang buong jeep. Walang ibang nagsalita. Si Rica, bagamat puno ng inis, ay hindi bumaba. Tila kahit siya ay napansin ng kabutihang asal ni Mang Goryo. Pero sa pride niyang hindi basta-basta nagpapatalo, pinili niyang manahimik habang patuloy pa ring nagbubuntong hininga ng malakas. Maya-maya pa, tumigil ang jeep sa isang intersection.
Isang batang kargador ang humabol, pawisan at hingal. Hindi na siya sinisingil ni Mang Goryo. Sa halip, tinanong ito. "Saan ka pupunta, iho?" "Sa Cubao po, Manong. Magdi-deliver lang po ng paninda. Wala pa po kasi akong pamasahe. Pero babayaran ko po pag nabayaran na ako." "Wag mo na isipin yun. Umupo ka muna. Uminom ka ng tubig oh." Sabay abot ng maliit na bote ng tubig. "Salamat po, Manong." Napatingin si Rika. Ang galit niya ay tila nabawasan ng kaunti. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas nakakainis ang kabaitan ng matandang driver. Parang sinasampal ang konsensya niya kahit wala namang sinasabi. Nang malapit na siyang bumaba, hindi siya tumingin kay Mang Goryo. Pero bago bumaba, nagbitiw pa rin siya ng isa pang salita. Hindi para magpasalamat, kundi para patakasin ang natitirang init sa dibdib. "Bumait ka sana ng totoo, hindi lang sa panlabas." Tahimik lang si Mang Goryo at sa halip na sumagot ng masama, tumango lang ito at marahang ngumiti. "Salamat po sa pagsakay, ma'am. Ingat po kayo palagi." At sa pagkabigla ni Rika, kahit naglabas siya ng galit, ng panlalait, ng panghusga, ang tinanggap niyang tugon ay hindi sermon, hindi paninisi, hindi dasal at pagpapakumbaba. Hindi niya pa alam, pero sa mga susunod na araw, babalikan siya ng mga alaala ng biyahe niyang iyon. At ang simpleng ngiti ni Mang Goryo na akala niya'y kahinaan ay unti-unting guhubog ng pagsisisi at pagbabago. Mainit pa rin ang panahon. Ang alinsangan ay bumalot sa buong Maynila habang patuloy sa mabagal na pag-usad ang trapiko. Sa kabila ng maingay na paligid, tila may katahimikang bumabalot kay Rika Sablan habang nakaupo sa gitna ng jeep ni Mang Goryo. Matapos ang kanyang matatalim na salita, ay tila may kaunting kabiguan siyang naramdaman. Hindi siya sinagot ng masama ni hindi pinatulan. Wala ni isang pagtaas ng boses mula kay Mang Goryo. Ang pinakamasaklap, ngumiti pa ito sa kanya. Isang ngiting puno ng kapayapaan na hindi niya maintindihan. Para bang may alam ito na siya lang ang hindi nakakaunawa. Habang iniikot niya ang kanyang paningin sa loob ng jeep, napansin niya ang ID na nakasabit sa likod ng driver seats. Medyo luma na ito, natatanggalan ng kulay sa gilid. Pero malinaw pa rin ang nakasulat. Gregorio Almeida, jeepney driver, Cubao to Baclaran Lane. Emergency contact, Jimuel Almeida. Gregorio Almeida? Bulong ni Rika habang binabasa. May kung anong kirot sa pangalan. Sa pagkakapronounce pa lang nito, may kabigatan. Hindi ito pangkaraniwang pangalan. Hindi rin karaniwang itsura ng isang jeepney driver ang may ID na may contact person. At sa ilalim ng pangalan, may maliit na larawan ng isang binatilyo na nakasuot ng hospital gown. May NG tube at nakangiti habang hawak ang stop toy. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, "Para kay Jimuel, ang aking inspirasyon." Hindi inaasahan ni Rika ang biglang pagkislot ng kanyang dibdib. Mula sa pagiging iritado, unti-unti itong nauwi sa tahimik na pag-aalala. Tumingin siya muling kay Mang Goryo. Patuloy lang ito sa pagmamaneho. Maingat, hindi nagmamadali. Kahit maraming sasakyan ang sumisingit, hindi siya napipikon. Ni hindi siya gumagamit ng busina ng walang dahilan. Bumaba ang isang matandang lalaki. At bago pa man ito humakbang pababa, agad na bumaba si Mang Goryo mula sa kanyang upuan para tulungan ito. Inalalayan niya ang matanda sa pagbaba. Pagkaabot ng sukli, ngumiti ang matanda. "Salamat, iyo. Hindi lahat ng driver marunong gumalang sa matatanda." Sambit ng matanda. "Wala po yun, tay. Salamat po at sumakay kayo." Sagot ni Mang Goryo, sabay tango. Pagkaakyat niya ulit sa jeep, napatingin siya sa salamin. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata ni Rika.
pero agad din niyang ibinalik ang tingin sa kalsada. Walang galit, walang yabang, ni wala ring tanong kung bakit siya sinigawan kanina. Tahimik lang, tuloy lang. Maya-maya, sa susunod na kanto, isang matandang babae naman ang bumaba. Sa suot nitong may burdang krus at rosaryo sa nahawak, halatang galing sa simbahan. Pagkababa, humarap ito kay Mang Goryo at nagwikang may ngiti. God bless you, Goryo. Huwag ka magsasawang maglingkod. Tila sandaling natigilan si Rika sa narinig. Goryo? Kaya pala ganun ang pangalan sa ID. At teka, hindi lang salamat ang sinabi ng babae, kundi maglingkod. Parang sumagi sa isip ni Rika. Ano bang meron sa lalaking to? Jeepney driver lang siya, pero parang may iba. Parang hindi ordinaryo. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa cellphone, pero hindi siya magpakali. Ang tugtog sa jeep ay instrumental ng How Great Thou Art, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nainis. Sa halip, parang may kakaibang himig na kumakalabi sa damdamin niya. Tila pinapaalala ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ilang taon na ba muli nang huli siyang magsimba? Bata pa siya nang iwan sila ng ama niya, isang taxi driver. Mas pinili nito ang sugal kaysa sa kanila. Mula noon, itinanim niya sa isip na walang saysay ang kabaitan kung wala namang kapalit. Kaya't lumaki siyang matapang, mapartikal at hindi natitiwala sa mga salitang sakripisyo at pananampalataya. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila kabaliktaran ng lahat ng paniniwala niya. Isang driver na nagpipilit pa ring tumulong sa kabila ng init, trapiko at sigawan. Isang taong hindi gumaganti kahit nilalait na. At higit sa lahat, isang amang may anak na may sakit at hindi humihinto sa biyahe para lang patuloy itong mabuhay. Nang makarating sila sa Cubao, bumaba na ang karamihan ng pasahero. Naiwan si Rika at isang estudyanteng may dalang bag ng modules. Habang inaabot ng estudyante ang bayad, hindi ito tinanggap ni Mang Goryo. Sa'yo na yan, Iha. Gamitin mo na lang pambili ng almusal mo bukas. Sigurado po kayo, Manong? Oo naman. Ang edukasyon ay hindi dapat pinipigilan ng gutom. Napatingin si Rika. Ang sinabi ni Mang Goryo ay tila muling tumama sa puso niya. Parang bumalik siya sa kanyang elementary days. Panahong ni hindi siya makabili ng lunch dahil walang pamasahe pa uwi. Pagkababa ng estudyante, napagtanto ni Rika na siya na lang ang natitira. Tahimik, ramdamang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Tumikhim siya. Manong, may tanong lang ako. Po? Sagot ni Mang Goryo, sabay tingin sa rearview mirror. Yung nasa picture, si Jemwell po ba yan? Ngumiti si Mang Goryo. Opo, anak ko, 16. Nasa dialysis ngayon, 3 beses sa isang linggo. Hindi siya nakapagsalita agad, napalunok. At kaya kayo nagpapasada kahit Holy Week? Para sa kanya, hindi po kami pinalad magkaroon ng yaman. Pero hanggat may konting lakas at biyaya, hindi ako titigil. Hindi ito trabaho lang. Panata ko ito. Panata ng isang ama. Walang ibang nasabi si Rika. Bumaba siya ng jeep pero bago tuluyang isara ang pinto, tumulong siya. Hindi sigurado kung marinig ng matanda. Pasensya ka na kanina. At sa loob ng jeep, marahang ngumiti si Mang Goryo. Hindi siya lumingon pero narinig niya. At sapat na yun, wala siyang inanap na kapatawaran. Ang dasal lang niya sa araw na yun ay sana makita ang mundo kahit isang sulyap ng tunay na kabutihan. At si Rika, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay naglalakad sa ilalim ng araw ng hindi inis. Kundi may tanong na bumabagabag sa puso. Sino ka ba talaga, Mang Goryo? Pagka-uwi ni Rika sa kanyang condo unit sa Mandaluyong, tila dala pa rin niya ang init ng kalsada.
Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bigat sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Mang Goryo ay hindi maalis sa kanyang isip. Paulit-ulit niyang narinig sa kanyang tenga ang salitang binitiwan ng matanda. Panata ng isang ama. Pagbagsak niya sa kanyang couch, binuksan niya ang laptop. Dapat ay mag-aayos siya ng report para sa board meeting kinabukasan. Ngunit ang mga dokumento ay nanatiling bukas, ngunit hindi niya maipokus ang sarili. Sa halip, tinipa niya sa search bar ang mga salitang Gregorio Almeida, jeepney driver. Wala siyang gaanong inaasahan. Sa kanyang pananaw, sino bang magsusulat ng tungkol sa isang matandang jeepney driver na may kasamang Biblia sa dashboard? Ngunit sa ikatlong link, isang lumang vlog ang lumitaw mula sa isang educational site. Ang pamagat ng artikulo, Gregorio Almeida, award-winning public school teacher turned jeepney driver. Napakunot ang noo ni Rika. Hindi siya makapaniwala. Teacher? Bulong niya. Imposible. Binuksan niya ang buong artikulo. Ang petsa, 5 taon na ang nakalipas. Ngunit malinaw ang nilalaman. Si Gregorio Almeida, dating guro sa Santa Mesa Public School, ay nagturo ng higit 20 taon sa mga batang may special needs. Isa siya sa iilang guro sa lungsod na hindi lamang nagtuturo, kundi aktibong kasama sa rehabilitation at behavioral development ng mga batang may autism at Down syndrome. Tumanggap siya ng Gintong Guro Award mula sa Department of Education taong 2012 bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo. Napahawak si Rika sa dibdib. Hindi nga. Nag-scroll pa siya pababa. May larawan si Mang Goryo na mas bata pa, nakasuot ng barong, nakatayo sa harap ng entablado, may hawak na plake. Sa kanyang tabi ay may mga batang may bitbit na bulaklak, habang ang isa ay niyayakap siya ng mahigpit. Bukod sa kanyang serbisyo bilang guro, naging pangunahing tagapagsulong din si G. Almeida na nagpapagawa ng isang community library sa loob ng barangay San Joaquin. Dahil sa kanyang ugnayan sa mga dating estudyante at volunteers, na itayo ang isang maliit na silid-aklatan na bukas sa mga batang lansangan tuwing Sabado. Tila may unti-unting nadurog sa loob ni Rika. Ang mga sinabi niya kanina sa jeep ay biglang bumalik sa alaala niya ng mas malalim. Banal ka pero nagpapasada ka ngayong Holy Week? Hipokrito ka rin pala. Napasinghap siya at para bang hinuyom ng malamig na hangin ang kanyang buong katawan. Bakit hindi ko man lang tinanong kung bakit siya nagtatrabaho? Bakit agad akong humusga? Bumangon siya mula sa kinauupuan. Lumapit sa altar sa gilid ng kanyang sala. Isang sulok na matagal na niyang hindi nilalapitan. Doon ay may imahen ng Birheng Maria at maliit na krus. Minsan, noong bata pa siya, araw-araw siyang dinadalhan ng kanyang ina ng kandilang sinisindihan tuwing gabi. Ngunit simula nang iwan sila ng kanyang ama, unti-unti ring nawala ang pananalig ni Rika. Sa kanyang paniniwala noon, walang saysay ang kabutihan kung iiwan ka rin naman. Ngunit ngayong gabi, habang lumulutang sa hangin ang alaala ni Mang Goryo, isang guro, isang ama, isang lingkod, hindi niya mapigilang hindi umupo sa tabi ng altar. Tahimik, walang dasal, walang salita, tanging pag-amin sa sarili niyang kahinaan. Maya-maya ay dumampot siya ng papel at ballpen. Para bang hinihila ng konsensya ang kanyang kamay. Isinulat niya, Dear Mang Goryo, hindi niyo po ako kilala. Ako po yung pasaherong sumigaw sa inyo nitong Miyerkules Santo. Hindi ko po inintindi ang dahilan kung bakit kayo nagpapasada. Hinusgahan ko po kagad kayo. Hindi man lang iniisip na may kwento rin kayong dala. Ngayon ko lang po nabasa ang inyong kwento. Isa po pala kayong dating guro. Isa sa mga bayani na hindi nabibigyang pansin. Patawad po, Rika. Ngunit hindi niya alam kung paano ito madadala. Wala siyang address, wala siyang numero. Kaya't ibinalik niya ang sulat sa loob ng kanyang journal at isinara ito ng dahan-dahan. Kinabukasan,
Habang naghahanda papuntang opisina, iba ang sigla ni Rika. Wala na ang dating iritasyon, ang bawat tao sa daan ay kanyang pinagmamasdan, binibigyan ng pagkakataon. Dahil na rin sa isang leksyong hindi niya kailanmang inaasahang matututunan mula sa isang matandang jeepney driver. Sa elevator ng kanilang gusali, napatingin siya sa salamin. May isang munting ngiti sa kanyang labi. Baka hindi pa huli ang lahat para bumawi. Bulong niya sa sarili. At sa likod ng kanyang isipan, patuloy ang tanong na bumabalik-balik. Sino pa kaya si Mang Goryo? At ilang taon pa ang nabago ng kanyang tahimik na kabutihan. Hindi makatulog si Rika. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang binitawan niya habang sakay sa jeep ni Mang Goryo. Banal ka pa naman pero nagpapasada ka ngayong Holy Week. Hipokrito ka rin pala. Sa bawat pag-ikot ng kanyang katawan sa kama, sa bawat pagbaling sa kanan at kaliwa, tila baga kasama niyang bumabalik ang mga matang tahimik lang na nakatingin mula sa rearview mirror. Mga matang puno ng pangunawa, hindi galit, hindi pangusga, kundi katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigaw. 3:00 na ng madaling araw, wala pa ring tulog. Sa wakas, bumangon siya, nagsuot ng manipis na sweater at jeans at lumabas ng unit. Hanggang ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa simbahan ng San Sitisimo Rosario, ang simbahan na dati nilang dinadaluhan ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Huwebes Santo, tahimik ang paligid. May iilang kandila sa gilid ng simbahan. Mga taong nakaluhod, nakayuko at nagdadasal. Sa isang sulok, may batang lalaki na tulog habang nakaunan sa braso ng kanyang lola. May magkasintahan na tahimik na naghawakan ng kamay habang nagro-rosaryo. At si Rika, nakaupo sa gitna ng ikatlong hilera, mag-isa, walang salita. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya muling pumasok sa simbahang hindi para sa kasal, binyag o lamay, kundi para sa sarili. Lord, mahina niyang sambit, halos pabulong. Alam ko pong matagal akong nawala, matagal akong tumalikod, pero ngayong gabi, kailangan ko po kayo. Napayuko siya, nanginginig ang balikat at bago pa niya mamalayang humahagulgol na siya, umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi. Nasaktan ko po ang isang taong wala namang ginagawang masama. Hinusgahan ko siya, kinutya. Hindi ko po alam kung anong meron sa puso ko, pero para po akong sinampal ng katotohanan. Naalala niya ang mga mukha ni Mang Goryo, ang kanyang mahinahong sagot, ang pagyuko habang nagmamaneho at ang larawan ni Jimwell. At ang higit sa lahat, naalala niya ang kanyang ama, si Erwin Sablan. Isang driver din noon pero hindi kagaya ni Mang Goryo. Lasing, sugal at sigaw ang laging dala ng kanyang ama. Sa tuwing uuwi ito, puro galos sa kamay at reklamo sa bibig. Hanggang sa isang araw, basta na lang itong hindi umuwi. Iniwan silang mag-ina at mula noon, itinanim ni Rika sa puso ang galit. Galit sa mga driver, galit sa mga amang hindi kayang panindigan ng pamilya, galit sa Diyos na hindi sila pinotektahan. Pero mali ako, bulong niya sa sarili. Hindi lahat pare-pareho. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang matandang babae, isa sa mga madre sa simbahan. Marahan itong naupo sa tabi niya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito, mahinahon. Nagpunas ng luha si Rika. Hindi ko po alam. Pakiramdam ko po, ang bigat-bigat. May nasaktan po ako. Hindi ko po siya kilala. Pero para pong sinadyang iparamdam sa akin na hindi ako tama. Tumango ang madre. Minsan, pinapakita sa atin ng Diyos ang sarili niyang kabutihan sa pinakaordinaryong tao. At doon tayo natututo. Napatingin si Rika sa altar. Tahimik lang ito, ngunit para bang sinasagot ang kanyang puso. Sa mga salitang yun, sa pagbalik ng mga alaala,
nabuong muli ang isang desisyon. Hahanapin niya si Mang Goryo. Kinabukasan, Biyernes Santo. Maaga siyang nagbihis ng sibling damit at sneakers. Bitbit ang kanyang shoulder bag, sumakay siya ng taxi papunta sa Cubao Terminal. Doon niya unang nakitang pumarada ang jeep ni Mang Goryo. Doon rin siya unang sumakay at unang nanghusga. Pagdating niya roon, sadyang tahimik ang terminal. Maraming jeep ang nakaparada. Halos walang biyahe. Karamihan sa mga driver ay nagpapahinga o nasa simbahan. Pero hindi si Mang Goryo. Kilala siya agad ng dispatcher. "Miss, sino po ang hinahanap nyo?" Si Mang Goryo po. Gregorio Almeida. Nagtatagal po siya dito." "Ah, si Tatay Goryo. Aba, kahit Biyernes Santo, bumabiyahe pa rin yun. Pero minsan dumadaan siya dito bandang 9:00 para magdasal sa maliit na altar namin sa gilid." Lumapit si Rika sa altar. Doon ay may maliit na estatwa ng Nazareno, ilang kandila at isang bangkong kahoy. Maya-maya pa, sa di kalayuan, dumating ang berdeng jeep. Hindi siya nagkamali. Si Mang Goryo nga. Dahan-dahan itong bumaba ng jeep. May dala siyang munting bulaklak na inilagay sa tabi ng altar. Tapos ay umupo, tahimik, hindi pa siya namamalayan ni Rika. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung paano lalapit. Pero habang nanonood siya sa katahimikang yun, habang pinagmamasdan niya ang isang taong buong puso ang pananalig kahit walang kapalit, lumapit siya. "Manong." Napalingon si Mang Goryo. Napakunot ng bahagya ang noo sa pagkakilala. Tumayo ito. "Ah, kayo po, ma'am." Sabi niya, may ngiti pa rin sa labi. "Pasensya na po sa ginawa ko noong Miyerkules." Halos pabulong na sabi ni Rika. "Wala po akong karapatang sabihin yun. Hindi ko po kayo kilala. Hinusgahan ko po kayo." Tahimik si Mang Goryo. Pinakiramdaman siya, pagkatapos ay lumapit at marahang tinapik ang balikat ni Rika. "Ako nga po ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyong sinabi, napatunayan ko ulit sa sarili ko na kahit gaano kabigat ang pasanin, kung may pananampalataya ka, mararamdaman pa rin ng iba ang kabutihan ng Diyos." Hindi napigilan ni Rika ang luha. Niyakap niya ang matanda, isang yakap ng pagpapakumbaba, ng pagsisisi at ng pag-asa. At sa araw ng Biyernes Santo, isang bagong kabanata ang nagsimula. Hindi lamang para kay Rika, kundi para sa dalawang kaluluwang pinagtagpo ng pagkakataon, pananampalataya at katahimikan. Biyernes Santo, sa katahimikan ng araw na itinuturing na pinakabanal sa kalendaryo ng mga Kristiyano. Tanging ang tila pakpak ng hangin at mahinang yabag ng mga tao sa kalye ang marinig sa terminal ng Cubao. Wala ang karaniwang ingay ng mga barker, wala ang sigawan ng mga pasahero, at hindi rin ramdam ang karaniwang pagmamadali. Ang mga tao, kung hindi nasa bahay, ay nasa simbahan o sa probinsya. Tahimik na ginuginita ang sakripisyo ni Kristo. Ngunit may isang babae na hindi tahimik ang puso. Si Rika Sablan, na nakasuot ng puting blusa at maong, ay nakaupo sa bangkong kahoy malapit sa terminal. Bitbit ang isang maliit na paper bag, hawak-hawak sa dibdib na tila pinangahawakan niyang parang panalangin. Kanina pa siya naroon, hindi mapakali, panay ang tingin niya sa paligid. Inaabangan ang pagdating ng isang birding jeep na hindi niya makakalimutan, ang jeep na may pangalang Jemwell's Hope. Sa di kalayuan, mula sa may hinaahong ugong ng makina, unti-unting sumulpot ang jeep ni Mang Goryo. Mabagal, maingat, tahimik. Parang isang aninong muling dumaan sa parehong kalsada, dala ang parehong paninindigan. At sa pagkakita ni Rika, tumayo siya agad. Huminga ng malalim, nilabanan ng kaba sa dibdib. Paglapit ng jeep sa gilid ng terminal, agad siyang lumapit. Hindi na siya naghintay pa. Nang bumaba si Mang Goryo, agad siyang nagsalita. "Manong,
Tawag niya. May bahagyang panginginig sa tinig. Ako po yung sumigaw sa inyo nung Miyerkules Santo. Yung nagsabi ng mga hindi magandang salita. Nagkita ang kanilang mga mata. Hindi nagalit si Mang Goryo. Hindi siya tumango ni tumingin ng masama. Tahimik siyang tumingin, tila inaalala ang kanyang muka. Ma'am, kayo po pala yun. Sagot niya, mahinahon pa rin, kagaya ng dati. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Rika. Pinilit pigilan ang luha. Hindi ko po kayo kilala noon. Wala po akong alam. Hinuhasgahan ko agad kayo. Hindi ko po matanggap ang sarili ko sa ginawa ko. Ilang segundo ng katahimikan ng lumipas bago tumugon si Mang Goryo at sa wakas ngumiti siya. Pinatawad na kita, ma'am, bago ka pa humingi. At doon, tuluyan nang bubugsak ang luha ni Rika. Hindi niya na napigilan ang paghikbi. Maya-maya, nagsalita si Mang Goryo. Tinapik ang gilid ng jeep. Magsisimba po sana ako. Doon lang sa may Santissimo. Presyon mamaya. Gusto niyo bang sumama? Tumango si Rika. Bahagyang nagulat sa sarili sa bilis ng sagot niya. Gusto ko po. Hindi siya sumakay bilang pasahero. Bagkus, naglakad sila ni Mang Goryo. Iisa ang hakbang, iisa ang direksyon, iisa ang layunin, ang makatagpo ng kapayapaan. Sa simbahan, naupo sila sa ikalawang hilera. Sa harap ng altar, isang napakagandang dekorasyon ng tagpo sa Kalbaryo. May ilaw sa likod na tila bumabalot sa bawat imahe ng sakripisyo. Tahimik silang pareho. Ngunit sa loob ng katahimikan na yun, isang dialogo ang nabuo. Hindi sa salita, kundi sa loob ng puso. Pagkatapos ng misa, lumabas sila at sabay na naglakad pabalik sa terminal. Mukhang mas gumaan po ang pakiramdam ko ngayon, ani ni Rika. May bahagyang ngiti sa kanyang muka. Ang kapatawaran, ma'am, hindi lang po yan para sa taong nasaktan natin. Sagot ni Mang Goryo. Madalas, para rin niya sa sarili nating kaluluwa. Sana po matulungan ko kayo kahit papano. Alok ni Rika. Marahang inabot ang paper bag. Konting tulong lang po para kay Jimwell. Hindi agad kinuha ni Mang Goryo ang bag. Tumingin muna ito kay Rika. Hindi ko po hinihingi ang tulong. Pero kung mula po sa puso niyo yan, tatanggapin ko po. Sa ngalan ng anak ko, maraming salamat. At doon nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang kwento. Mula noong araw na yun, naging bukas ang kanilang komunikasyon. Naging regular na tumatawag si Rika kay Mang Goryo. Minsan para lang magkamustahan, minsan para tumingin kung kailangan niya ng tulong sa gamot, o minsan para lang may makausap na totoo at hindi plastic. Mang Goryo, kamusta po ang dialysis ni Jimwell? Ayos naman po, Ma'am Rika. Mas malakas na ang katawan niya ngayon. Salamat po sa update. May ipapadala po akong konting tulong sa GCash nyo. Sabihan niyo po ako kung kulang, ha? Hindi po kulang, ma'am. Sapat na sapat ang kabutihan nyo. Hanggat sa unti-unting naging bahagi si Mang Goryo ng buhay ni Rika. At si Rika, muli sa pagiging malamig at mapanuri, ay naging mas bukas sa pananampalataya, sa pakikinig at sa pagtanggap ng mga bagay na dati niyang tinatalikuran. At sa tuwing tatawag siya, hindi lang basta ma'am ang tawag sa kanya ni Mang Goryo. Kamusta po ang anak ng Diyos? Bati nito minsan sa tawag, sabay tawa. Napangiti si Rika. Salamat po, Tay Goryo. Sa gitna ng mundo ng kawalan ng tiwala, trapiko at kaguluhan, isang simple ngunit makapangyarihang pagkikita ang nagbukas ng puso at nagsandi ng liwanag sa madilim na sulok ng isang damdaming matagal lang sarado sa pananampalataya. Pagkatapos ng Holy Week, muling bumalik ang trapiko sa Kamaynilaan, ang pagmamadali ng mga tao at ang ingay ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit para kay Rika Sablan, tila may naiwang katahimikan sa kanyang puso. Isang uri ng kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman dati. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang matandang jeepney driver
na sa simula ay kanyang hinusgahan. Rika, anong meron sa'yo? Tanong ng kaibigan niyang si Andrea habang sila ay nagkakape sa isang cafe sa BGC. Napangiti si Rika, sabay lagay ng kutsara sa tasa ng kape. May nakilala akong tao. Hindi ko akalaing magbabago ng pananaw ko sa buhay. Lalaki ba yan? Matandang lalaki. Natatawang sagot ni Rika. Driver, jeepney driver. Pero mas mabuti pa siya sa maraming may titulo. Napakunot ang noo ni Andrea. Driver? As in jeep? Oo, pero hindi siya basta-bastang driver. Dati siyang guro. May anak na may sakit at may foundation. Foundation? Tumango si Rika. Oo, maliit lang. Para sa mga batang may sakit din tulad ng anak niya. Hope Wheels for Kids ang pangalan. Sa kuryosidad, agad nag-research si Rika pag uwi at hindi siya nabigo. Sa isang lumang Facebook page, nakita niya ang simpleng pahina ng foundation ni Mang Goryo. May mga larawan ng ilang events, maliit na community center sa gilid ng isang barangay, at ilang mga batang may bitbit na floor stand habang nagpipinta ng larawan. Sa about section ng page nakasulat, itinayo ito ng isang amang ang tanging pangarap ay makakita ng ngiti mula sa mga batang may karamdaman kahit sa gitna ng kanilang sakit. Hindi kailangang sikat, hindi kailangang malaki. Basta't may malasakit, sapat na. Napatigil si Rika sa pagbabasa. Tumunog ang puso niya. Walang media coverage, walang malaking sponsors, walang kahit anong pakitang tao. Ang lahat ay galing sa bulsa, sa sipag at sa pananampalataya. Kinabukasan, tumawag siya kay Mang Goryo. Tay Goryo. Oh, Ma'am Rika, kamusta po kayo? Ayos naman po. Tay, totoo po ba yung foundation ninyo para sa mga bata? Yun po ba? Maliit na bagay lang po yun. Kaunting tulong lang sa mga batang nangangailangan. Pwede po ba akong dumalaw doon? Hindi nagtagal, sinamahan siya ni Mang Goryo sa mismong lugar. Isang maliit na covered court na ginawang multipurpose area sa loob ng barangay San Lorenzo sa may Santa Mesa. Sa gilid may lumang karatula. Hope Wheels for Kids, angiti at galing. Walang engranding pasilidad, wala ring aircon o modernong kagamitan. Pero naroon na mga bata, nakaupo sa mga monoblock, may hawak na papel at krayola, at ang ilan ay may kasamang magulang na masayang kumakain ng lugaw sa gilid. Dito po ako madalas pag walang pasada, ani ni Mang Goryo habang pinagmamasdan ng mga bata. Wala po kayong regular sponsor? Tanong ni Rika. Umiling siya. Ayos na po yung minsang ayuda mula sa simbahan. Yung iba po galing sa sariling bulsa. Minsan may nagbibigay pero ayokong humingi. Paano niyo po ito napapatakbo? Sa dasal at tiwala na may mga taong darating sa tamang oras. Napatingin si Rika sa paligid. Wala siyang masabing salita. Ang simpleng lugar na ito mas buhay pa kaysa sa ilang office event na pinuntahan niya. Mas makahulugan, mas may damdamin. Hindi siya nagdalawang isip. Kinabukasan, bumalik siya dala ang isang sobre. Sa loob nito ay ang kanyang personal na donasyon. Isang halagang sapat upang masimulan muli ang pagpapakumpuni ng lugar, makabili ng gamot, school supplies, at pagkain para sa mga bata sa loob ng 6 na buwan. Anak, napakalaking tulong nito. Ani ni Mang Goryo habang nangingilid ang luha. Galing po to sa puso, tay. Sagot ni Rika. Pero ayokong ipangalan sa akin. Sa inyo pa rin po ito. Sigurado ka? Opo, basta po isama niyo ako sa susunod niyong programa. Gusto ko pong maging bahagi nito. Lumipas ang ilang linggo, sa tulong ni Rika, nakapaglunsad sila ng community event sa mismong barangay. May libreng medical check-up, feeding program,
at simpleng art session para sa mga bata. Mismong si Rika ang nag-aasikaso ng pag-coordinate sa mga volunteer doctors at sponsors. Ngunit tinanggihan niyang banggitin ang kanyang pangalan. Sa gitna ng event, habang abala ang lahat, napansin ni Mang Goryo si Rika na nakaupo sa tabi ng batang si Alwin. Isang 8 taong gulang na may leukemia. Tinuruan niya ito gumuhit ng araw at bundok. "Hindi po ako marunong magkulay, Ate Rika," ani ni Alwin. "Kaya nga tayo nag-iensayo, di ba?" Sagot ni Rika. "Wala namang maling kulay. Lahat ng gawa mo maganda." "Salamat po." Pagkatapos ng event, habang nililigpit na nila ang mga gamit, nilamitan siya ni Mang Goryo. "Rika," tawag nito. Ngayon ay hindi na tinatawag na ma'am. "Opo, tay." "Salamat, anak. Hindi lang dahil sa donasyon mo, kundi sa pagbabalik mo sa mga batang ito ng panibagong pag-asa." Ngumiti si Rika, ngunit hindi lang ito ngiti ng pasasalamat. Ngiti ito ng paghilom, para bang ang bawat batang natulungan ay isa ring piraso ng sarili niyang pusong muling nabuo. At sa gabing yon, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, hindi siya nagbukas ng laptop para magtrabaho. Sa halip, binuksan niya ang kanyang journal, nagsindi ng kandila sa maliit na altar at sumulat. "Dati, akala ko ang pananampalataya ay para lang sa mahina. Ngayon alam ko na, ito pala ang nagbibigay lakas sa mga tunay na malalakas. Salamat, Mang Goryo. Salamat sa mga batang ito. Salamat sa Diyos." At sa gitna ng gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, may panibagong liwanag ang sumilay sa kanyang mundo. Liwanag na hindi galing sa ilaw ng syudad, kundi sa isang panalangin muling isinilang sa kanyang puso. Lumipas ang 1 taon, sa mata ng karamihan, mabilis ang panahon. Isang ikot ng araw, trabaho, trapiko, pahinga. Ngunit para sa isang ama tulad ni Mang Goryo, bawat araw ay tila laban sa orasan. Araw-araw, tinitignan niya ang kalendaryo, sinusukat ang lakas ng katawan at inaalala ang nalalabing pag-asa para sa anak na si Jimwell. Sa unang tingin, ayos pa rin si Mang Goryo. Tangitim pa rin, tahimik pa rin. Ngunit sa bawat ngiti ay may tinatagong pangamba. Si Jimwell, na noon ay unti-unting lumalakas, ay bigla na namang humina. Dalas ng pagsusuka, paninikip ng dibdib, pamumutla. At sa huling check-up, isang matinding balita ang bumalaga sa kanila. "Ginoong Almeda," saad ng doktor habang binabalik ang medical file. "Hindi sapat ang dialysis. Kailangan na pong may sagawa ang bone marrow transplant sa lalong madaling panahon." Tahimik si Mang Goryo. Hindi niya agad naintindihan ang mga salitang binitawan ng doktor. Para bang lahat ng tunog sa mundo ay biglang nawala at ang tanging narinig niya lamang ay ang sariling tibok ng puso. "Magkano po?" tanong niya, halos bulong. "Estimate po natin, nasa 150,000 ang minimum. Pero depende po sa compatibility ng donor at pasilidad." "May pag-asa pa po ba siya?" "Tay, may pag-asa pa. Pero oras ang kalaban natin." Paglabas ng ospital, tila dala-dala ni Mang Goryo ang buong mundo sa kanyang balikat. Wala na ang foundation funds, naubos na ito sa maintenance at gamot. Ilang buwan na rin siyang hindi namamasada at inaasahan niya lang ang kaunting tulong mula sa simbahan at sa mga dati niyang estudyante. Nang marinig ito ni Rika sa tawag ni Mang Goryo isang gabi, agad siyang natahimik. "Di ko alam ang gagawin ko, Rika," bulong ng matanda habang pilit tinatawa-tawanan ang takot. "Pero di ko pwedeng sumuko. Hanggang buhay si Jimwell, lalaban ako." "Anong kailangan niyo po, tay?" tanong ni Rika. "Dasal," sagot ni Mang Goryo. "Dasal lang." Ngunit sa loob-loob ni Rika, hindi sapat ang dasal kung wala ring aksyon. Kaya't habang pinapakinggan niya ang matanda sa kabilang linya, nagsimula na siyang kumilos.
Palihim siyang naghanap ng mga private organization, foundation at hospital para magbibigay ng bone marrow assistant. Gumawa siya ng medical profile para kay Jimuel. Kinontak niya ang ilang kakilala sa industriya. Ginamit ang koneksyon hindi para magpakilala, kundi para makahanap ng pag-asa. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga email na may potential donors, may isang email na biglang sumulpot mula sa hospital database. Subject, Preliminary Compatibility Result. Rica Sablan, Match Level 98.6%. Nanlaki ang mata niya. Hindi. Ako? Muli niyang binasa ang email. Oo, siya nga. Sa lahat ng kanyang inaplayan na donor testing, sa kagustuhan niyang makatulong kahit sa hindi niya kakilala, siya pa pala ang magiging sagot. Agad niyang tinawagan ng ospital. Dok, sigurado po ba ito? Opo ma'am, ikaw po ang pinakamatch sa listahan namin, pero kailangan namin ng formal consent para ituloy ang proseso. Dok, kahit ngayon na, pipirma ako. Hindi na siya nagdalawang isip. Wala ni isang takot ang pumasok sa kanyang puso. Sa halip, ang bawat bahagi ng kanyang katauhan ay tila nag-uumapaw sa damdamin. Hindi ng takot, kundi ng kabuuang panata. Isang panatang hindi na niya kailangang ipaliwanag. Kinabukasan, tumawag siya kay Mang Goryo. Tay, may donor na po kay Jimuel. Napahinto ang matanda. Anak, totoo ba yan? Saan galing? Hindi po importante kung sino. Ang mahalaga, may pag-asa na po. Rika, huwag mo na akong paasahin. Hindi po ako umaasa, tay. Sigurado po ako. Maghanda po kayo. Isang linggo ang lumipas, nakatakda na ang procedure. Sa araw ng operasyon, si Rika ay tahimik nakaupo sa pre-op room. Wala siyang kasama, walang press, walang anino ng publicity. Tanging ang Diyos at ang sarili niyang loob. Maya-maya, dumating si Mang Goryo. Niyakap niya si Rika ng mahigpit. Nangingilid ang luha sa mga mata. Anak, ikaw pala ang donor. Sambit nito, halos paos. Hindi po to tungkol sa nakaraan, tay. Gusto ko pong mabuhay si Jimuel dahil minsan ko na po kayong nasaktan. At ngayon, gusto kong gawin ang tama. Hindi mo kailangan patunayang sarili mo, Rika. Pero pinipili mong gawin to. Isa kang himala. Ngumiti si Rika. Kayo po ang himala ng marami. Ako lang ang kasangkapan ngayon. Sa loob ng operating room, habang ipinapasok ang bone marrow sa loob ng katawan ni Jimuel, hindi alam ng mga doktor na mas higit pa sa laman at dugo ang naililipat. Ito ay kwento ng paghilom ng mga kabayaran ng dating pagkakamali at ng pag-usbong ng bagong buhay mula sa dalawang taong pinagtagpo ng pananampalataya. Matapos ang operasyon, habang nakaratay pa si Rika sa recovery room, dumating si Mang Goryo. May dalang rosaryo at simpleng bulaklak. Maraming salamat, anak. Binigyan mo ng panibagong umaga ang anak ko. Huminga si Rika. Mahina pa rin pero may ngiti sa labi. Tay, siguro po hindi aksidente lahat ng to. Siguro po may dahilan kung bakit nagkita tayo at kung bakit si Jimuel ay parang anak ko na rin. At sa salid na yon, habang tahimik na umiihip ang hangin mula sa bukas ng bintana ng ospital, naroon ang katahimikan ng isang tunay na sakripisyo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili. Isang regalong hindi mo mabibili, isang pagkakaibigan na dumanas ng pagsubok, pagdurusa at sa huli, muling pagkabuhay. Umaga ng operasyon, ang araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa labas ng ospital, ang langit ay may manipis na ulap na dumuduyan sa bughaw na mahipapawid. Sa loob naman, may tahimik na kaba ang bumabalot sa bawat hakbang ng dalawang nilalang na pinagtakbo ng pananampalataya, si Mang Goryo at si Rika.
Bago magsimula ang bone marrow transplant kay Jimwell, nagpasya silang pumunta sa maliit na chapel ng ospital. Doon, sa gitna ng katahimikan at liwanag mula sa stained glass windows, sabay silang lumuhod sa harap ng altar. Nakahawak si Mang Goryo sa kanyang rosaryo, habang si Rika ay tahimik nakatitig sa krus. Sa pagitan ng kanilang mga panalangin ay naroon ang damdaming hindi na kailangang isatinig. Pananabik, kaba, pag-asa, at pananampalatayang hindi pa sa mga salitang alam nilang banggitin. Panginoon, mahina at nanginginig na panalangin ni Mang Goryo. Hindi ko po alam kung anong kabutihan ang ginawa ko sa buhay para bigyan niyo ako ng pagkakataong ito. Pero salamat po. Hindi ko na po hinihiling ang kayamanan. Hindi ko na po hinihiling ang ginhawa. Ang hiling ko lang po ay ang buhay ng anak ko. Tahimik naman si Rika. Hindi siya sanay magdasal. Pero sa gitna ng chapel na yon, may kakaibang puwersang tila dumadaloy mula sa kanyang dibdib. Dumudugtong sa mga kamay niyang magkadikit sa kanyang puson at dahan-dahang lumuluha sa kanyang mga mata. Kung may dahilan man po kung bakit nangyari lahat ng ito, Panginoon, sana po gamitin niyo ako ayon sa kalooban ninyo. Minsan na po ako nagkamali sa panghusga, pero ngayon, buo ang loob kong itama yun. Nang matapos silang magdasal, tahimik silang tumayo at lumabas ng chapel. Hindi nila kailangan mag-usap. Ang katahimikan ng kanilang mga panalangin ay sapat na. Sa operating room, habang isinasagawa ang transplant procedure, nasa labas si Mang Goryo. Mag-isa, tahimik, hawak-hawak ang maliit na larawan ng kanyang anak habang sanggol pa ito. Tatapusin natin to, anak. Bulong niya. Kakapit pa rin tayo. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor, agad siyang sinalubong ni Mang Goryo. Dok, kamusta po? Ngumiti ang doktor, pagod pero masaya. Tagumpay po ang operasyon. Stable si Jimwell. Wala pong komplikasyon at ang katawan niya ay nag-respond agad sa transplanted marrow. Napahawak si Mang Goryo sa dibdib niya. Napaupo siya sa upuang kahoy at tuluyang napaiyak. Hindi ng takot, kundi ng paglabas ng lahat ng sakit, takot at pagod na matagal niyang tinikom sa dibdib. Salamat po. Diyos ko, salamat po. Maya-maya, lumapit ang doktor muli. Ginoong Almeda, patuloy nito. Alam niyo po bang bihira ang ganitong uri ng match? Hindi lang po sa compatibility, kundi pati sa bilis ng pagtanggap ng katawan ni Jimwell. Para bang sadyang inihanda ang donor para sa kanya. Napatingin si Mang Goryo sa salamin ng recovery area, kung saan kitang-kita si Rika na nakahiga sa kabilang kama. Mahina pero gising. May oxygen sa ilong, may dextrose sa braso, pero nakangiti siya. Alam ko na po ang sagot kung bakit. Tugon niya. May dahilan po kung bakit naging galit sa akin si Rika noon. Kung hindi dahil sa sigawan naming yon, hindi kami magkakakilala. At kung hindi kami nagkakilala, hindi po niya maililigtas ang buhay ng anak ko. Tumango ang doktor. Kung ganun po, tunay ngang may himala. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik ang lakas ni Jimwell. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatayo na siya muli sa kama, kahit may saklay. Nasa gilid niya si Mang Goryo habang si Rika ay naka-wheelchair pa, ngunit naroon din, kasama sa tagumpay. Nanay Rika, tawag ni Jimwell. Salamat po. Napatingin si Rika kay Mang Goryo. Nanay Rika? Ngumiti si Mang Goryo. Matagal ka nang ina sa puso ng anak ko. Anak, hindi mo lang alam. Natawa si Rika sa gitna ng emosyon. Hay naku tay, baka magising na lang ako. May anak na ako bigla. Hindi mo kailangan mga anak para maging ina. Minsan, sapat na yung inalay mong puso. Sa mga sumunod na linggo, si Rika ay mas naging madalas sa simbahan. Hindi bilang ritual kundi bilang panata.
Dati-rati, ang pananampalataya ay tila banyaga sa kanya. Pero ngayon, ito na ang nagsisilbing ugat ng kanyang bagong buhay. Sa isa sa mga misa na kanyang dinaluhan, nilapitan siya ng isang madre na dati niyang nakasalubong noong Huwebes Santo. "Ikaw pala yan," ngiting bati ng madre, yung umiiyak noon sa harap ng altar. Tumango si Rika. "Opo, ako po yung naliligaw noon. Pero ngayon po, alam ko na kung saan ako papunta." Isang gabi, habang magkausap sila ni Mang Goryo sa telepono, nagkwekwentuhan sila ng mahaba. "Alam mo, Rika, hindi ko alam kung paano ko maisusukli lahat ng ginawa mo para sa amin." "Di mo kailangan suklian yun, Tay," sagot ni Rika. "Binigyan mo ako ng pagkakataong maranasan kung paano magmahal ng walang hinihintay. At binigyan mo rin ako ng pananampalatayang matagal nang nawawala sa puso ko." "Naalala mo ba noong sinagawan mo ako sa jeep?" "Ay naku, Tay. Gusto ko ang ibaon na yun sa limot," natatawang sagot ni Rika. "Di mo na kailangan. Kasi yun ang naging simula ng lahat." Tumahimik silang pareho. At sa katahimikang yun, parehong alam nilang may nangyaring mas malalim sa kanila. Isang pagbabagong nagsimula sa pagkabangga ng dalawang magkaibang mundo at nauwi sa pagkakaisa ng dalawang pusong parehong humahanap ng liwanag. At sa ospital na minsang naging pugad ng kaba at panalangin, isang batang lalaki ang muling nakatayo. May ngiti sa labi at buhay sa kanyang mga mata. At sa tabi niya, 2 taong minsang naging estranghero, ngayon, pamilyang itinadhana ng pananampalataya. Buwan ng Marso, muling sumapit ang panahon ng Kwaresma. At sa pagkakataong ito, kakaiba ang simoy ng hangin sa lungsod. Hindi ito dahil sa init ng panahon, kundi sa katahimikan na unti-unting bumabalot sa bawat komunidad na nakarinig ng isang kwento. Isang kwentong hindi katang-isip, kundi isang testamento ng pananampalataya at pagbabalik loob. Ang kwento ni Mang Goryo at Rika ay lumaganap sa parang hindi nila inaasahan. Lahat ay nagsimula nang isulat ni Rika ang kanilang karanasan sa isang artikulo na inilathala niya sa isang online faith-based blog na pinamagatang "Pagkikita sa Gitna ng Panata." "Ako si Rika Sablan at minsan hinusgahan ko ang isang taong hindi ko lubos na kilala. Isang jeepney driver na sa akala ko'y hipokrito pero siya pala ang instrumento ng Diyos para ibalik ako sa Kanya." Ang artikulo ay simple lamang, hindi mabigat ang salita, hindi paligoy-ligoy. Ngunit sa loob lamang ng 2 araw, umabot ito ng libo-libong shares. May mga nagkomento ng kanilang sariling karanasan sa pananampalataya. May mga umaming sila rin ay nakapagsalita ng masakit sa mga taong walang kasalanan. At may ilan ding nagsabing matagal na silang hindi lumalapit sa simbahan. Ngunit dahil sa kwento nila, ay nais nilang muling bumalik. "Grabe yung kwento ni Mang Goryo at Mang Rika," sabi ng isang netizen sa comment section. "Kung sila nga nagkapatawaran at nagkapatawaran sa Diyos, siguro may pag-asa pa rin ako." Dahil sa online transaction ng artikulo, napansin ito ng isang kilalang TV program sa Pilipinas na may segment tungkol sa inspirasyon at kabutihan sa lipunan. Isang producer ang personal na tumawag kay Rika. "Miss Sablan, gusto po naming isalaysay ang kwento nyo ni Mang Goryo sa aming docu-series. Hindi po para sa publicity, kundi para mas maraming tao ang muling ma-inspire." Nagpaalam si Rika kay Mang Goryo. "Tay, may nag-aalok po. Gusto nilang ikwento ang kwento natin sa TV. Okay lang po ba yun sa inyo?" Ngumiti si Mang Goryo habang pinupunasan ng upuan ng gabay sakay van. "Basta ba hindi tayo magyayabang? Basta ang Diyos pa rin ang bida, hindi ako." At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng kalahating oras ng dokumentaryo, inilarawan ng buo nilang kwento. Mula sa sigawan sa loob ng jeep noong Holy Week hanggang sa bone marrow transplant na naligtas ng buhay ni Jemuel, ipinakita rin ang mga naging outreach nila, ang mga batang tinulungan ng scholarship at ang libreng sakay tuwing Semana Santa. Maraming nanonood, maraming naluha,
Marami ring tumahimik habang pinagmamasdan si Mang Goryo sa eksena kung saan tumingin siya sa langit. Hawak-hawak ang rosaryo habang nakasanda sa pinto ng kanilang van. Nagpasada ako hindi para sa pera, wika ni Mang Goryo sa interview, kundi para sa pag-asa. Ilang araw matapos ang airing, marami ang dumagsa sa simbahan ni Rica. May mga taong muli sa malalayong probinsya ang nagtungo sa kanilang barangay upang makita ang gabay sa kay Van, makausap si Mang Goryo o kaya'y makapagdasal kasama si Rica. May isang lalaki na umiiyak habang nakatayo sa labas ng simbahan. Pasensya na po, anya kay Rica. Pero galing po ako sa Laguna. Umalis ako sa simbahan 10 taon na ang nakaraan. Pero nang mapanood ko kayo, gusto ko pong subukang bumalik. Naluha si Rica. Hindi kami ang dahilan ng pagbalik mo. Ang Diyos. Ginamit lang niya kami para ipaalala sa iyo na mahal ka niya. Ang kwento nila ay hindi lang nanatili sa TV at internet. Lumaganap ito sa mga paaralan, sa mga simbahan at sa mga komunidad na dati-dati ay walang pakialam sa pananampalataya. Isang paring parokyano ang nagsalita sa misa. May mga taong tinatawag na apostol ng kalsada. Sila yung hindi nagsusuot ng abito, hindi nakatungtong sa sementeryo, pero araw-araw ay nagtuturo ng kabutihan. Isa na roon si Goryo. Sa parehong misa, tinawag ng pare si Mang Goryo at Rica sa harap. Mga kapatid, kilalanin natin ang 2 taong pinagbuklod ng sigaw, ng pananahimik, ng dasal at ng paghilom. Ang driver at pasaherong nagtagpo sa mata ng pananampalataya. Tumindig si Mang Goryo, nakatungo, nahihiya, hindi sanay sa atensyon. Pero marahan niyang hinawakan ng mikropono. Hindi ko po akalain na ang isang ordinaryong biyahe ay magdadala sa akin sa ganito. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito po, ang Diyos hindi lang natin makikita sa altar. Minsan, siya ay pasahero natin. Minsan, siya ang driver. At kung marunong tayong makinig, kahit sa trapiko ng buhay, marinig pa rin natin ang tinig niya. Nakatayo si Rica sa tabi niya. Tahimik, nanginginid ang luha, ngunit puno ng kapayapaan. Pagkatapos ng misa, nilapitan sila ng isang grupo ng kabataan mula sa kolehiyo. Ate Rica, gusto po sana naming imbitahan kayo ni Mang Goryo sa youth recollection namin. Gusto naming marinig kung paano nyo natagpuan ng pananampalataya. Hindi na sila tumanggi, sapagkat para kina Rica at Mang Goryo, bawat paanyaya ay panibagong pagkakataong magbahagi. Hindi ng kwento lang, kundi ng pag-ibig ng Diyos na minsan ay pinakita sa isang jeep sa gitna ng Holy Week. Sa huling bahagi ng dokumentaryo na ipinakita mula sa social media, may isang eksena na kinunan sa ilalim ng puno malapit sa simbahan. Nasa loob ng van si Mang Goryo habang si Rica ay nasa gilid. Pinagmamasdan ng mga batang sumasakay para sa libreng tutorial class. May tanong ang interviewer kay Rica. Miss Sablan, ano po ang natutunan niyo mula sa lahat ng ito? Saglit niyang tumingin kay Mang Goryo at saka tumingin sa kamera. Na ang Diyos hindi lang nakikinig sa ating dasal. Minsan, isinasakay niya tayo sa mga pagkakataong hindi natin gusto. Pero doon pala niya tayo dinadala sa lugar kung saan natin siya muling makikilala. Sa dulo ng video, lumabas ang simpleng mensahe. Minsang estranghero sa biyahe, ngayoy tagapaghatid ng pag-asa. Sa bawat kalsadang tahimik, sa bawat pusong nawawala, naroon ang Diyos, sakay sa tabi mo. At sa dami ng mga taong patuloy na naabot ng kanilang kwento, isang bagay lang ang malinaw. Ang pananampalataya, kapag isinabuhay, ay nagiging liwanag sa madilim na kalsada at gabay sa mga pusong naghahanap ng tahanan. Biyernes Santo, ang araw ay tila mas tahimik kaysa nakaraang taon. Ang himpapawid ay kulay abong bughaw at ang mga kalsada ng lungsod ay halos walang sasakyan.
tanda ng pagdinilay, katahimikan at paggalang sa sakripisyo ni Kristo. Sa gitna ng katahimikang ito, isang jeep ang dahang-dahang lumabas mula sa maliit na garahe sa gilid ng barangay San Lorenzo. Hindi ito ang dating Jimwell's Hope ni Mang Goryo, kundi isang bagong pintura, makintab at may nakasulat sa harapan, "Biyahe ng Pananampalataya." Sa ilalim, may maliit na linyang nakakursiba, "Hindi kailangan perpekto para maglingkod." Ang driver nito ay si Jimwell Almeda, 20 taong gulang, malusog, nakangiti at may sigla sa mga mata. Ilang taon na ang lumipas mula nang mailigtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng bone marrow transplant mula kay Rica. Mula noon, tila ba ang bawat tibok ng puso niya ay paalala ng isang panata na ang buhay ay hindi lang dapat iningatan, kundi dapat ding ipaglingkod. Habang binubuksan niya ang pinto ng jeep, lumapit ang kanyang ama, si Mang Goryo, dala ang maliit na rosaryo at isang bote ng banal na tubig. "Tay," ngumiti si Jimwell, "ready na po ako." "Hindi lang sa pagmamaneho, anak," sagot ni Mang Goryo. "Handa ka na ring maglingkod." Binindisyonan niya ang jeep, isinaboy ang banal na tubig sa loob at saka inilagay ang rosaryo sa salamin. "Dati, dito nakasabit ang rosaryo ng iyong ina." Mahina pero puno ng damdaming sabi ni Mang Goryo. "Ngayon, ikaw na magpapatuloy ng biyahe." Tumango si Jimwell bago humawak sa kamay ng kanyang ama. Sa unang biyahe, isinama niya ang ilang batang nais magsimba ngunit walang masakyan. Gaya ng dati, walang pamasahe at libre. Panata ng pamilya Almeda na tuwing Holy Week, may sasakyan para sa mga nais lumapit sa Diyos. Pagdating sa unang stop, may sumakay na isang batang babae. 8 taon pa lang, may kalmot sa tuhod at may dalang plastic na rosaryo. Tinignan niya si Jimwell habang papasok sa jeep. "Kuya," biglang tanong ng bata, "banal ka ba talaga?" Napangiti si Jimwell. Ang tanong ay parehong inosente at mapanlikha, gaya ng tinig ng isang batang gustong malaman ng totoo sa isang mundong puno ng pagtatago. "Hindi," sagot niya, diretso sabay kindat. "Pero sabi ng tatay ko, hindi mo kailangan maging perpekto para maglingkod." "E di kahit ako pwede rin?" tanong ng bata habang umuupo. "Mas lalo na ikaw. Baka nga mas malapit ka pa sa Diyos kaysa sa aming matatanda." Napatawa ang ilang matandang nakasakay sa jeep. Ang bata ay napangiti rin at buong biyahe ay hindi na nagbitaw sa hawak niyang rosaryo. Sa dulo ng kalsada, matapos maihatid ang mga pasahero sa simbahan, tumigil si Jimwell sa ilalim ng puno ng akasya sa tapat ng chapel kung saan dati nagdadasal si Rica at Mang Goryo. Bumaba siya para uminom ng tubig at paglingon niya, nakita niya ang kanyang ama, nakasuot ng simpleng polo, may hawak na rosaryo, nakatayo sa ilalim ng araw. "Kamusta ang biyahe?" tanong ni Mang Goryo. "Mainit pero masaya," sagot ni Jimwell. "Tay, parang naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka sumuko dati. Kahit pagod na, kahit gutom, kahit minamaliit ng iba." Umupo sila sa sementadong bangko sa gilid ng chapel. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kampana mula sa malayong simbahan ang marininig. "Hindi dahil gusto kong magpakabida," sagot ni Mang Goryo, "kundi dahil gusto kong makita mong may saysay ang pagod, lalo na kung para sa kabutihan. Nung sinagawan ako ng pasahero mo dati, akala ko katapusan na ng araw. Hindi ko alam, simula pala yun ng bagong yugto." "Si Tita Rica?" tanong ni Jimwell. "Oo, hindi siya bumitiw mula noon. Isa siya sa dahilan kung bakit kabuhay pa ngayon." Napatingala si Jimwell sa langit. Kung wala po siya at kung hindi kayo nanahimik noon, baka wala ako ngayon. "Ang pananampalataya, anak," paliwanag ni Mang Goryo.
Hindi yan sigawan. Hindi rin yan paligsahan. Minsan, tahimik lang yan na dumadaloy sa puso. At kung papayagan mong gumalaw sa buhay mo, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Tumingin si Jemuel sa kanyang ama. Tay, pwede bang sa susunod, ako naman ang magkwento sa mga seminar ni Tita Rica? Bakit? May lamang ka na ba sa puso mo para magbahagi? Ngumiti si Jemuel. Hindi ko man naranasan ang sakripisyo ng Biyernes Santo ni Kristo, pero naramdaman ko kung paano niya ako binuhay muli sa pagitan niyo at ng isang dating estranghero. Tumango si Mang Goryo. May luha sa mata, ngunit puno ng pag-asa. Yan ang tunay na panata, anak. Hindi lang ipinapasa ang kwento, isinasabuhay. Sa pagbabalik ni Jemuel sa kanyang jeep, sinilip niya ang loob. May mga gamit pang naiwan. Isang sobre na may lamang papel, binuksan niya ito. Nakasulat, para sa bagong driver ng pananalig. Sa bawat biyahe, tandaan mo, may sumasakay hindi para makarating sa destinasyon, kundi para muling matagpuan ng Diyos. Maging tulay ka, hindi sagabal. Maging liwanag ka, hindi lang driver. Rica. Ngumiti si Jemuel. Isinabit niya ang papel sa harap ng dashboard, katabi ang rosaryong bigay ng kanyang ina noon at rosaryong ginamit ng kanyang ama sa buong buhay niya. Sa araw na yun, isang bagong kwento ang nagsimula. Isang panibagong yugto ng biyahe. Isang batang minsang nasa bingit ng kamatayan, ngayoy buhay na patunay na ang pananampalataya kapag isinabuhay ay nagbubunga ng himalang hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. At sa kahabaan ng kalsada, habang pabalubog ang araw ng Biyernes Santo, isang jeep na puno ng pananampalataya ang muling umarangkada. Bitbit ang mga pasahero, ang pag-asa at ang isang kwentong kailanman hindi matatapos. Kung nagustuhan mo ang kwento ng driver at pasaherong nagtagpo sa mata ng pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon, pag-asa at pananampalataya. Sa bawat kwento may aral, sa bawat aral may dahilan, at sa bawat dahilan may Diyos na gumagabay. I-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang susunod naming kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, dito lang sa Alon ng Istorya, kung saan ang bawat alon ng buhay ay may kwento.